Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na tumataas ang posibilidad ng development ng isang LPA sa may silangan ng Northern Luzon at anumang oras ito ay madedevelop bilang isang bagyo. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, may low pressure area o LPA na binabantayan sa silangan ng Northern Luzon, habang patuloy namang nakaaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at western section ng Visayas. Ang LPA ay tinatayang nasa 930 kilometers east of Northern Luzon sa lokasyong 18.9 degrees north at 131.4 degrees east. Nasa malayo pa ito sa kalupaan pero mahalaga itong bantayan dahil nakikita sa mga susunod na araw ang posibilidad na maging mas organisado ito at maging bagyo kapag patuloy itong lumakas sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility. Sa heavy rainfall outlook ngayong araw, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Zambales at Occidental Mindoro. Ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding, lalo na sa mga mabababang lugar, mga kalsadang madaling maipunan ng tubig, at mga komunidad na malapit sa ilog o sapa. Sa Zambales, mahalagang bantayan ang mga lugar na nasa paanan ng kabundukan dahil kapag lumakas ang ulan sa matataas na bahagi, mabilis na bumababa ang tubig patungo sa mga daluyan. Sa Occidental Mindoro, mas ramdam ang southwest monsoon dahil nasa western side ito at bukas sa pagpasok ng makakapal na ulap mula sa karagatan. Pagdating ng tomorrow, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, mas lalawak ang mga lugar na makakaranas ng moderate to heavy rains lalo na sa northern at central Luzon, pati sa bahagi ng Mimaropa. Sa La Union at Pangasinan, maaring magkaroon ng pagtaas ng tubig sa ilang ilog, sapa at low-lying communities kung magtatagal ang buhos. Sa Benguet, mas mataas ang concern sa landslides dahil maraming lugar ang nasa matataas at matatarik na bahagi. Sa Zambales at Bataan, kailangang bantayan ang kombinasyon ng kabundukan, baybayin at mga komunidad na malapit sa daluyan ng tubig. Pagsapit ng Saturday, August 29, mas mabigat ang banta ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan inaasahan ang 100 to 200 millimeters. Ito ay mas mataas na rainfall range at maaaring magdulot ng mas seryosong epekto kung ang buhos ay magtatagal o paulit-ulit sa loob ng araw. Sa Zambales at Bataan, kapag ang ulan ay bumuhos sa kabundukan, maaaring mabilis bumaba ang tubig sa mga ilog at mabababang komunidad. Sa Occidental Mindoro, maaaring maging mas tuloy-tuloy ang pagpasok ng monsoon clouds, kaya posibleng mas matagal ang pag-ulan sa ilang bahagi ng probinsya. Sa parehong araw, Saturday, August 29, inaasahan din ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. Sa mga lugar na ito, moderate to heavy rains ang posibleng maranasan kapag may aktibong rain band or thunderstorm na dumaan. Sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite at Rizal, maaaring mabilis maramdaman ang epekto sa mga kalsadang mababa at lugar na mahina ang drainage. Sa Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan at Benguet, mas dapat bantayan ang mga slope, ilog at mountain roads. Sa Tarlac, Nueva Ecija at Batangas, posibleng magkaroon ng localized flooding kapag nagtagal ang buhos sa ilang bayan. Mahalagang tandaan na maaaring mas mataas pa ang aktual na ulan sa mountainous at elevated areas. Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, mas madaling kumapal ang ulap at mas lumakas ang buhos sa matataas na bahagi. Kaya sa Benguet, Abra, Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at iba pang lugar na may matarik na terrain, maaaring mas malaki ang aktual na epekto kaysa sa pangkalahatang rainfall range. Maaari ring lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall. Kung dati nang basa ang lupa mula sa mga nakaraang pag-ulan, mas mabilis itong maging sensitibo sa pagguho. Kung mataas na ang tubig sa ilog, sapa at drainage, mas kaunting dagdag na ulan na lang ang kailangan para umapaw ito. Para sa forecast weather conditions, ang Zambales at Occidental Mindoro ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon.
Ang occasional rains ay maaaring pabalik-balik sa loob ng araw. May mga oras na hihina o pansamantalang titila ang ulan, pero maaari rin itong bumalik at lumakas kapag may bagong rain band na pumasok mula sa timog kanluran. Sa dalawang lugar na ito, posible ang flash floods or landslides dahil sa moderate to heavy rains. Dahil kasama sila sa rainfall outlook ngayon at sa mga susunod na araw, mas mahalaga ang pagbabantay sa naiipong epekto ng ulan, lalo na sa mga mababang lugar, ilog, sapa, baybayin at paanan ng bundok. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, magiging mas makulimlim ang panahon at may mas mataas na posibilidad ng pabalik-balik na ulan kumpara sa mga lugar na isolated thunderstorms lamang. Hindi man sabay-sabay ang buhos sa lahat ng lugar, kapag may active rain band or thunderstorm na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang ulan. Dahil dito, posible ang flash floods sa mabababang lugar at landslides sa mga lugar na malapit sa bundok o matarik ang lupa. Sa Metro Manila, ang panahon ay maaaring maging pabago-bago sa loob ng araw. May mga oras na maulap lamang o bahagyang maaliwalas, pero maaari ring biglang lumakas ang ulan kapag may thunderstorm o monsoon rain band na dumaan. Kapag ang buhos ay tumapat sa oras ng mabigat na biyahe, mas mabilis itong makaapekto sa traffic at sa mga kalsadang madalas bahain. Sa mga lugar na mababa o mahina ang drainage, posible ang localized flooding kahit hindi maghapon ang ulan. Ang mahalagang bantayan sa Metro Manila ay ang biglaang paglakas ng buhos at kung gaano katagal mananatili ang makapal na ulap sa isang bahagi ng lungsod. Sa Ilocos Region, mas ramdam ang epekto ng southwest monsoon dahil nakaharap ito sa western side ng Luzon. Maaring pumasok ang makakapal na ulap mula sa West Philippine Sea at magdala ng scattered rains sa iba't ibang bahagi ng araw. Sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, nakasama sa rainfall outlook sa mga susunod na period, maaring maging pabalik-balik ang pag-ulan. Sa mga lugar na malapit sa ilog, sapa, mabababang kalsada at baybayang komunidad, posible ang localized flooding kapag tumagal ang ulan. Sa mga bahagi namang malapit sa bundok o slope, kailangang bantayan ang landslides kapag paulit-ulit ang buhos. Sa Cordillera Administrative Region, ang pangunahing concern ay ang landslide-prone areas. Kapag ang ulan mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, maaaring mas lumakas ang buhos sa elevated areas kumpara sa kalapit na kapatagan. Sa Benguet at Abra, nakasama sa rainfall outlook sa mga susunod na araw, mas mahalaga ang pagbabantay sa mountain roads, slope areas at mga komunidad sa paanan ng bundok. Kapag ang lupa ay matagal ng basa, mas mabilis itong nagiging unstable. Kaya kahit nasa 50 to 100 millimeters lamang ang rainfall range sa ilang period, maaari pa ring lumaki ang epekto sa mga lugar na matarik at dati nang nabasa. Sa rest of Central Luzon, kabilang ang Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at mga karatig na lugar, maaring magkaroon ng scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Sa mga kapatagan, posibleng magkaroon ng water buildup kapag malakas ang buhos sa loob ng maikling panahon. Kapag sabay-sabay na umulan sa ilang bayan, mas mabilis tumaas ang tubig sa mga kanal, sapa at drainage. Sa Zambales at Bataan, mas direktang mararamdaman ang monsoon flow dahil nasa western side sila ng Luzon, kaya mas mataas ang posibilidad ng mas mabigat na ulan sa mga susunod na araw, lalo na sa Saturday, August 29. Sa Batanes at Cagayan Valley areas na maaapektuhan ng makulimlim na panahon, maaaring magkaroon ng scattered rains at thunderstorms, depende sa paggalaw ng monsoon clouds. Sa Batanes, dahil nasa dulong hilaga at bukas sa karagatan, mabilis magbago ang kondisyon ng panahon kapag may aktibong daloy ng hangin. Sa mga lugar na may matarik na lupa o mababang bahagi, posibleng magkaroon ng landslides o localized flooding kapag tumagal ang ulan. Sa mga coastal communities, maaring mas ramdam ang kombinasyon ng ulap, ulan at hangin kapag lumakas ang southwest monsoon. Sa Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ay maaaring magdala ng biglaang buhos sa ilang bahagi.
Sa Cavite, Batangas at Rizal, posibleng maapektuhan ang urban areas, low-lying roads at mga lugar na malapit sa slope. Sa Palawan, maaaring pumasok ang ulap mula sa western side at magdala ng pabalik-balik na ulan. Sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, dahil nasa western section ng Visayas ang ilan sa mga ito, posibleng maramdaman ang pagpasok ng monsoon clouds, lalo na kapag mas naging aktibo ang daloy mula sa timog kanluran. Sa rest of the country, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms. Sa mga lugar na hindi direktang sakop ng mas aktibong southwest monsoon, ang ulan ay mas nakadepende sa lokal na pagbuo ng thunderstorm clouds. Maaaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero kapag uminit ang paligid at dumami ang moisture sa atmosphere, maaaring kumapal ang ulap at magdala ng biglaang pag-ulan. Kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na sa mga mababa, malapit sa daluyan ng tubig o nasa slope areas. Pagdating sa forecast wind and coastal water conditions, sa Luzon at western section ng Visayas ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa maraming bahagi ng Luzon at sa western side ng Visayas, lalo na sa mga baybaying lugar na bukas sa West Philippine Sea at sa daloy ng southwest monsoon. Sa ganitong kondisyon, maaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung may kasabay na ulan, thunderstorm, at biglaang pagbugso ng hangin. Sa rest of the country, light to moderate ang inaasahang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa Luzon at western section ng Visayas, pero hindi ibig sabihin na palaging kalmado ang dagat. Kapag may localized thunderstorm sa paligid, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit slight to moderate ang general sea condition. Sa mga baybaying lugar, mahalagang obserbahan ang aktual na kilos ng ulap, hangin at dagat dahil mabilis magbago ang kondisyon kapag may thunderstorm. Ngayon naman, tingnan natin ang galaw ng LPA sa silangan ng Northern Luzon. Sa mga model run, nakikita ang posibilidad na ito ay maging bagyo sa mga susunod na araw. Kapag na-develop ito bilang tropical depression sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Pilandok. Sa kasalukuyang galaw, nakikita itong kikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi ito nakikitang maglandfall sa kalupaan ng bansa, pero maaari nitong palakasin ang southwest monsoon. Kapag ang isang developing system ay nasa silangan ng bansa at gumagalaw pahilagang kanluran, maaari nitong hilahin ang hangin mula sa timog kanluran at magdala ng mas maraming moisture sa Luzon at western section ng Visayas. Bukod sa LPA sa silangan, may nakikita ring panibagong system na maaaring mabuo sa kanlurang bahagi sa mga susunod na araw. Kapag may system sa silangan at may system din sa kanluran, mas nagiging aktibo ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Ito ang setup na maaaring magpahaba o magpalakas sa epekto ng southwest monsoon. Sa ganitong sitwasyon, ang mga lugar na nakaharap sa western side ng Luzon at western section ng Visayas ang mas posibleng makaranas ng pabalik-balik na ulan. Hindi pa tiyak ang magiging galaw ng mga system sa mas malayong period, kaya ang malinaw sa ngayon ay ang posibleng pagpapalakas nila sa monsoon flow. Kung ang LPA ay magiging bagyong Pilandok at kikilos pahilagang kanluran, maaaring mas maramdaman ang epekto nito sa pamamagitan ng southwest monsoon kaysa sa direktang landfall. Sa mga ganitong pattern, hindi kailangang tumama ang sentro ng bagyo sa kalupaan para magkaroon ng malakas na ulan. Ang mas mahalagang epekto ay ang paghila ng moisture papasok sa bansa. Kapag lumakas ang southwest monsoon, maaaring dumami ang rain bands na papasok sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Palawan at Western Visayas. Ito ang dahilan kung bakit ang rainfall outlook sa mga susunod na araw ay dapat bantayan, lalo na sa mga lugar na paulit-ulit na nasa listahan.